Hi guys! Ito, part 2 nung ating video the other day entitled Ano ang Cancer? Or Everything About Cancer. So, stay tuned! Magandang araw! Hello! Ito na naman tayo, Dr. Isguera. Welcome to my YouTube channel, Dr. Lunas, Two More, No More. Second part na to, series 2 nung ating last time na video natin, wherein we started speaking about cancer, everything about cancer. So, the last time, dinefine natin siya. I gave you quite a long introduction or education with regards the genes. Sabi nga, kasi doon naman nangyayari talaga yung mutations which bring cancer. So, it's like a review of our high school cellular biology. Diba? I hope na panood nyo yun. Yung mga hindi pa nakapanood nun, I believe it's best if panoorin nyo muna yon. And then you just go on and continue watching this second part kasi para mas ma-appreciate nyo to. Kasi otherwise, magiging mahirap sa inyong maintindihan ito, itong second part. Magiging mababaw din. So, kasi the first video, ang gusto ko talaga doon, ang purpose ko ron is for the general public to know what genes are. Ano ba talaga yung genes? Ano yung DNA, di ba? Ano yung mga mutation? Bakit nagiging nauuwi sa cancer? So, kasi kung meron kayong basic foundational knowledge about genes, maiintindihan nyo na how almost mag-guess nyo na rin kung anong dapat nyo gawin para hindi kayo magka-cancer. Okay? So, on this video, i-discuss naman natin yung causes, number 1, and then yung signs and symptoms na magbibigay sa atin ng warning, sabi nga, kung tayo'y maaari nang nagkakaroon ng cancer. O kung ano man yung nararanas natin, symptoms natin, cancer na ba yun? Alright? So, just to recap everything para maging, may continuity, ipapakita ko sa inyo. Ito yun, di ba? The nucleus houses the genes, again, the genes, the genome, the human genome, at nandoon yung information on how to do cell division, yung panganganak. Ang tawag din sa cell division is mitosis. Diba? So, pag normal yung codes na naipasa from the parent cell, normal din yung lalabas na mga daughter cells o yung mga anak na cells. Now, pag nagkaroon naman ng tinatawag na mutation or yung at its most basic definition, yung mistake, sabi nga dun sa transcription, binanggit ko to sa first video, pag nagkaroon ng mistake sa transcription, tawag doon genetic mutation, ang ilalabas na cells are defective cells or abnormal cells. Dahil yung cells na yon ay meron ding nucleus inside them, which also houses their own genetic material or profile or information. Pag nanganak yung cells na yon, abnormal din yung ilalabas niya. And so on and so forth. And, di ba, sinabi ko rin sa inyo na itong abnormal cells na to, ang nalulus niya ay yung tinatawag na apoptosis or programmed cell death. Kung itong normal cells, may normal lifespan lang, itong abnormal cells na to, wala na. Hindi na siya wala na, yun ang nawawala. So, patuloy na lumalago, patuloy na lumalaki. Ang tawag doon is cancer. Alright? So now we go. I hope malinaw na sa inyo ito, ha? Pag hindi naman, review nyo lang yung first video natin. Okay, so now we would go to the topic of this video, yung causes. What are the causes of cancer? So, tatayo uli ako, ha, para mas maganda yung discussion natin. Ayan, so, nakatayo na ako. Okay, so, on the board, focus kayo sa board. Di-discuss natin sa inyo, what are the causes of cancer? So, number 1, actually, dalawa lang naman talaga yung cause ng cancer.
pag gusto mo ng mabilisang sagot. Genetic and epigenetic. So, genetic, yun nga yung according to dun sa uri ng genes na naipasa sa atin. So, kung may defective genes yung naipasa ng nanay o tatay natin sa atin, then, pwede dun manggaling. Ito yung sinasabing hereditary. Hereditary na cause ng cancer. Isa, wala tayong magawa dyan. Talagang mag-i-express yan. Or, ma-experience natin in our lifetime. Okay, next. Epigenetic. From the word itself, epi. Ang ibig sabihin ng salitang epi, ito, epi. Epi. Epi means above. Above. Nasa itaas. Above what? Above the genes. So, di ba dun sa opening video ko ron sa part 1 nito, sabi ko, di ba may mga beliefs ang tao na pagka may history ng cancer sa family nyo, ay wala ka nang magagawa. Talagang in your lifetime, magkaka-cancer ka rin. So, i-debunk natin yon. Because of epigenetics, hindi laging ganon. Kasi nga, sabi ko sa inyo, yung gene, para ma-express siya, kailangan hindi siya makorek. Pero, because of epigenetics, meron ding mga corrective factors para hindi ma-express or hindi nyo maranas na magka-cancer kahit meron kayong genetic na inherited genetic traits from your parents. So, epigenetic, so above the genes. So, kahit naman ang minana mong genes, wala kayong cancer genes sa family, wala. Yung history ng family yun, no one had cancer. Ba, hindi ka safe. Hindi ka safe from having cancer because epigenetically or above the genes, may mga forces or causes that can drive you to have cancer. So, ano yun? Number 1, dinescribe ko to sa inyo during the part 1 of this series, microbiome. Yung na-absorb natin na bacteria or microorganisms when we were birthed, nung ipinanganak tayo. Na-absorb kasi natin yun eh. Di ba, sabi ko sa inyo, yung mga bacteria na yon or microorganisms na yon, they themselves have their own genes. Na yung genes na yon can be mutated at dahil nakadikit sila dun sa normal cells ng katawan natin, pwede nilang i-influence yun or i-pollute yung normal cells ng katawan natin, thereby causing mutation din dun sa cells ng body kung saan siya nakadikit. So, klaro yun ha. So, microbiome. Number B, environment. Siyempre, ito, factor ito. So, ito yung causes. Number 1, diet. Pag hindi maayos ang kinakain mo, pagka you keep on eating mga chemical, mga preserved na mga pagkain, mga hindi masyadong healthy na pagkain, di ba? Masyadong matataba, masyadong maasukal. It can drive you to having cancer because of yung tinatawag na insulin resistance. We will have a separate video on that. But for now, well, parang almost common sense yan. Pag hindi maayos ang kinakain mo, or hindi masyadong ideal, at for the long run, ganun lagi ang mga kinakain mo, like mga processed meat, mga inihaw, di ba? Yung mga, or sobrang sa matatamis, your diet can be an epigenetic cause para ikaw ay magkaroon ng cancer. Next, toxins. Di ba? Napansin nyo, nung nauso yung bottled water, dumami na yung cancer. Nung nauso yung fast food, sabi nga, nung high school ako, that was way back in, mga 1980s yun. Early 80s, high school ako noon. That was the time na unang-unang nagkaroon ng fast food dito sa Philippines. So, tinan mo, buhat noon hanggang, nung 80s na hanggang ngayon, tinan mo, tumaas yung incidence of cancer sa Philippines. Nag-increase siya. Bakit? Kasi there are toxins in the way those food are produced. Yung mga commercially prepared food, di ba? May mga chemicals na ginagamit dyan na are very cancerous in themselves. Ano pa? Yung, siyempre,
Tawag dito, yan nga, kagaya sinabi ko nga, yung sa bottled water, yung plastic. May chemical yan na na-absorb, nag-leach out siya from the plastic at nainom natin yung tubig inside the plastic, then inside that plastic bottle, na pollute tayo ng chemicals na yun that are cancer-causing. And, marami pa yan. Next, infections. O, di ba, alam na natin ngayon yan. This is an established fact. If you get hepatitis B, di ba, later, in your life, maybe 10, 15, 20 years down the road, you can end up with liver cancer or hepatocellular carcinoma. If you get infected with the human papilloma virus naman, you can end up with cervical cancer later in life. Diba? If you get infected with the Epstein-Barr virus, you can have nasopharyngeal cancer. So, established cause na ng cancer yan. An epigenetic cause of cancer. Viruses and infectious diseases. Now, we go to lifestyle. Diba? Lifestyle. Smoking. Oh. Ano na yan? Dati, parang dinidebunk pa ng marami. Pero WHO and many scientific organizations have already proven that smoking really causes lung cancer. Siyempre, hindi 100%. Hindi bang pwede sabihin porke nag-smoke ka, magkaka-lung cancer ka. Hindi ganon. Why? Kasi nga, may corrective measures din yung genes natin in itself. Eh, kung maswerte ka, if you're lucky enough, kahit nag-smoke ka, hindi ka nag-develop ng cancer, it only means that the genes that you carry with you are able to correct whatever mutation smoking is doing to your genes. Diba? Same goes with alcohol. Pagka siguro 20, 30 years ka na nag-alcoholic, you can end up with liver cancer. Cirrhosis, siyempre, di natin pwedeng alisin niya, cirrhosis. And lastly, psycho-emotional factors. Ito yung tinatawag na stress. Ito, stress. Yung status ng iyong psycho and emotion or the way you think and feel, malaking factor yon that will serve as an epigenetic force that could lead you to cancer later on. If you have type A personality, if most of the time lagi kang galit, or basically you harbor toxic emotions, like gusto mong gumante, or you hate your neighbor, ganyan, lagi kang ganon, sabi nga, laging kang masungit, or bad trip ka lagi. Mind you guys, it can serve as an epigenetic cause for you to have cancer later on. So, yun ang mga causes ng cancer. And pansinin ninyo ha, out of, ito yung main classification niya, no? Genetic tsaka epigenetic. Etong epigenetic, lahat to pwede nating ma-influence, or we can do something about this. Or, stated in another way, we have some control, sabi nga, para ma-influence natin to. Para hindi sila mag-serve as epigenetic cause dun sa cancer. Parang ito lang yung dito, but mind you, ito sabi nga, di ba? So dun sa lagi sinasabi, if you have cancer genes, magkaka-cancer ka na rin, or anak mo magkakaroon. Dati ganun yun. Dati yun ang paniwala. But now, mga 15 years down the line na, alam na ngayon that even if you have the genetic profile for cancer, still, meron ka pa rin magagawa para ma-offset mo yan, or to stop it from being expressed as cancer sa lifetime mo. And I would prepare a separate video on that kasi medyo lengthy rin yun. But definitely, very important for you to understand. Alright? So, susulat muna ako. Ang next naman are the signs of having cancer. Para ito yung mga parang danger signs. Alright? Para mas ma-appreciate niyo. Alright. So, now we go to signs and symptoms. Actually, these are the reasons why patients see doctors like me. So, elucidate lang natin sila.
This is based on my experience, ha. I know there are many published signs and symptoms, pero gawin natin siyang experiential. Number 1, may bukol, may mass. May mass. So, dito sa leeg, may nakapa sa dede, may nakapa sa kilikili, dito sa may singit, inguinal area. Any mass, minsan may tumubo sa likuran, na mass, or sa batok. Enough reason yan for patients to be worried. So, magpapatingin sila talaga sa doktor. So, pwedeng yan ay, it would, with further workup, such as CT scan or biopsy, later may video tayo dyan, it would prove to be cancer. Next most common, ito, namamayat unintentionally. Hindi naman nagre-reduce. Palakas dating kumain, dati mataba, biglang nahuhulog yung katawan, sabi nga in local parlance, 'di ba, na nangangayayat, weight loss, a very significant sign and symptom of cancer. Kasi nga most of the time yung cancer cells itself, highly metabolic. So in local parlance, sabihin na natin yung cells na yon matakaw yun sa nutrients. Hindi siya katulad ng normal cells, kagaya yung diniscuss ko sa previous video, di ba? Siya, highly metabolic, so kinukonsume niyang lahat halos ng nutrients ng katawan. Especially nutrients that sana ay para na rin sa mga katabi niyang neighboring normal cells. Nakukuha niya kasi highly metabolic siya. So, makikita mo yung patient, dahan-dahan siyang nangangayayat. Next, mga non-healing wounds. Kumbaga, kung napapansin mo, yan, pupunta sa akin, magpapakita sa akin, merong breast wound, hindi gumagaling. Tagal na, 3 months, 4 months, 6 months, ganyan. So, it could be a warning for cancer. So, again, i-work up yon, biopsy, malalaman na, kumbaga, magkakaalaman na if it is cancer. Next, ito, bleeding. Pansin mo, biglang naliligo ka, dati naman, sumisinga ka, dahil nililinis mo yung ilong mo pag singa mo. Heavy bleeding, dugo. O kaya, dumumi ka. Dati naman, walang ganon. Makakita ka ng mga drops of blood. Siyempre, it could be anything else. It could be hemorrhoids. Hindi naman cancer yon. Pero, of course, pwedeng cancer din siya. O minsan, incidental finding siya sa stool exam. Na pag kinonfirm siya ng further testing, sabi nga, mapapatunayan that an endoscopy is warranted para malaman kung saan nanggagaling yung bleeding na yon sa daanan ng dumi. Next, yung bigla kang namamalat, hoarseness, sabi nga. Or, a nagging cough, ubo ng ubo. Hindi nawawala yung ubo. Kumbaga, hindi na, kahit sa gabi, hindi makatulog. Dati parang almost ang presentation, minsan parang naghihika. Wala namang hika yung tao. So, could be a sign of cancer. Next, ito. May kung anong masakit na parte ng katawan. May pain. And of course, may fever. Especially parang off yung timing niya. Napapansin nyo, minsan sa hapon or sa paggabi, nilalagnat. Tapos, inom ng mga symptomatic meds, mawawala, maya-maya, babalik na naman. So, paulit-ulit na paglalagnat. Lalo na, nilalagnat, tapos namamayat. Something's really wrong. So, again, it could be for many reasons. Pero, one of the strongest consideration would be, baka may cancer yung patient. Diba? Kasi, sign yun especially ng blood-borne cancers. Like leukemia, lymphoma, fever, and weight loss. And masses, of course. And lastly, nagbago yung bowel movement mo. Like, from dati normal lang, it could be from into extremes na. Hindi mapadumi, or wala namang tigil sa pagdumi. Diarrhea, wala namang to the best of the knowledge of the patient, wala naman siyang kinain na strikingly different from what he is always having. Pero biglang parang laging sirang-sira yung tiyan niya. So, yan. It could also be a sign for cancer. So, I hope naintindihan niyo yung mga yan. So,
On my next video, I would discuss naman how to diagnose cancer. So what are the things that most likely your doctor would have you do para ma-diagnose ka niya properly if you really have cancer. Okay? Yun nga, pakiusap sa inyo mga friends, no, mga kaibigan ko, mga patients, please like and subscribe my video. Also, you can communicate with me sa aking FB page, Dr. Lunas, for questions, di ba? Kung meron kayong gustong that I further discuss or to discuss with me, pwede naman you can chat with me. And oo nga pala, I'd like to invite you guys dito sa aking clinic. It's located at the South Peak Commercial Building, di sa ano yan, sa Daang Hari, at the very heart of the city of Santa Rosa. Malapit lang siya sa palengke. So dun sa mga maghahanap sa akin or magpapakonsult, madali lang. Ito lang lagi yung sinasagot ko sa inyo sa text tsaka sa chat, di ba? Just go to palengke ng bayan ng Santa Rosa. Pagdating nyo rin sa palengke, marami namang mga tricycle drivers. Ang itatanong nyo lang po ay nasaan ang South Peak Commercial Building, kasi nandun kami located. So, ituturo agad sa inyo yun. You don't even have to ask for, saan yung Dr. Lunas Clinic? Hahaba pa yung usapan kasi. So, itanong nyo lang po, saan yung South Peak Commercial Building? Ituturo nila sa inyo. Diretso lang from the palengke. Yun na. Tapos, makikita nyo na doon. When you get to that place, kitang-kita nyo na agad yung clinic ko. Nakalagay, Dr. Lunas Integrative Medicine Cancer Clinic. I invite you to come here, but please be reminded, dahil po tayo ay nasa global pandemic era, new normal na po. Pasensya na po kayo kung alam ko medyo baka hindi nyo maintindihan, pero mahigpit po ako with regards and entrance ng mga patients sa clinic. Number one, it is strictly by appointment. Ang ibig sabihin po ng appointment, you would set a scheduled meeting with me or consultation with me through the Facebook page na Dr. Lunas. Sasagutin ko naman kayo, i-appoint ko kayo. And the consultation day is only held on Wednesdays. Pinag-separate ko po talaga yung therapy days from the consultation day. Therapy days are held on Mondays and Thursdays. And consultation day, isang araw lang po yan sa bawat isang linggo. Every Wednesday lang po siya. Now, doon sa mga patient ko naman na nagagalit siya, sabi nila, dapat pag since appointed kami, dapat pagdating namin, titignan na agad kami. Pasensya na po kayo, hindi natin yan magagawa. Kasi, pag Wednesday po, minsan 4 o'clock, 4:30, you may not believe this, but puno na po yung parking ng clinic ko ng mga patients ko who are coming from the provinces. Malalayong mga probinsya. May tiga Tarlac, may from Batangas City, Quezon, ganyan. Malalayo po from this place, Santa Rosa. Ang aga nilang pumunta kasi nga, gusto nila kasi nga, first come, first serve pa rin. At yung pagtanggap po ng mga appointed patients hanggang 8 o'clock lang yun. Kasi nga po, syempre, hindi naman pwedeng isagad natin kasi for protection din naman ng staff ko. Kaming lahat, di ba? So, please bear with us sa system na ito. At number 2, kung ang patient po ay hindi naman siya senior citizen, tapos siya po ay nakakalakad at hindi naman po siya nahihirapang huminga at wala naman po siyang bleeding, siya lang po talaga ang pinapapasok sa loob ng clinic. Mapapansin niyo po yan. Yung hindi po ako nag-aalaw na ng mga kasama para naman sa protection din namin. Kasi nga, new normal na po. So, the less crowding sa loob ng clinic, the safer it would be for us. But doon din sa pasyente. Kasi, siyempre, hindi naman kami magkakilala. Hindi niya alam kung saan din kami galing. Di ba? Ako, tsaka yung mga staff ko. Pero, sinisiguro ko po sa inyo na sa system na ito that we have adopted from the time we started operating this clinic, thank goodness, wala pa pong nagka-COVID sa amin. Kami, sa staff ko, plus even on the many patients na nagpapatherapy sa akin or the patients that I am attending to. Alright? So, the part 3 of this video series will talk about
how to diagnose cancer, or what your doctor would most likely ask you to do to help him diagnose you if you have or you don't have cancer. Hopefully you don't have. Okay, so I'll see you on the next video.